Gumugugol ka ng halos isang katlo ng iyong buong buhay sa isang lugar lamang. Hindi ito ang iyong opisina, hindi ito ang iyong kotse, hindi ito ang iyong living room, ito ay ang iyong kama. Ang maliit na espasyong ito kung saan ka natutulog, nananaginip at nagre-recharge ay may napakalaking influence sa quality ng iyong buhay, sa iyong energy levels, sa iyong mental clarity, at oo kahit sa iyong financial prosperity at overall abundance. Ngunit narito ang shocking na katotohanan. Karamihan sa mga tao ay hindi alam na ang paraan kung paano nakasetup ang kanilang kama, ang posisyon nito, ang kondisyon nito, at ang mga bagay na nakapalibot dito ay maaaring silently na nagdadrain ng kanilang energy at nagbablock ng prosperity sa kanilang buhay nang hindi nila namamalayan. Gumigising sila na pagod kahit 8 oras silang natulog. Nahihirapan silang mag-concentrate sa trabaho. Nararamdaman nilang palaging kapos ang energy para sa mga importante na activities. At ang kanilang financial situation ay parang stuck na hindi umuunlad kahit gaano sila kasipag magtrabaho. Maligayang pagdating sa Inner Mind Espanyol. Ako ang iyong gabay sa paglalakbay na ito kung saan tatalakayin natin ang malalim na connection sa pagitan ng estado ng iyong kama at ng quality ng iyong buhay. Ngayon ay ibabahagi ko sa iyo ang siyam na problema sa kama na maaring nagko-contribute sa chronic na pagod at scarcity mindset at ibibigay ko rin ang mga practical na solutions na maaari mong gawin ngayon mismo. Bago tayo magpatuloy, importante na maintindihan mo ang foundation ng discussion na ito. Ang mga concepts na ibabahagi ko ay rooted sa environmental psychology, sleep science, at principles ng spatial arrangement na may documented na effects sa human well-being. Hindi tayo nagsasalita ng supernatural phenomena. Nagsasalita tayo ng practical, measurable ways na ang iyong physical environment ay nakakaapekto sa iyong mental state at life outcomes. Ang mga resulta ay maaaring mag-iba sa bawat tao depende sa individual circumstances. Ang video na ito ay pang-edukasyon lamang at hindi pamalit sa professional advice, whether medical, psychological, o financial. Kung handa ka nang i-transform ang iyong sleeping space at potentially ang iyong buong buhay, isulat mo sa mga komento ang pariralang inaayos ko ang aking kama para sa abundance at energy. Ang declaration na ito ay iyong unang hakbang sa transformation. Simulan na natin. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang kwento ni Roberto na isang 43 taong gulang na IT professional mula sa Parañaque City. Si Roberto ay may stable na trabaho, magandang sahod at supportive na pamilya. Sa papel ang buhay niya ay dapat na komportable at fulfilling, ngunit ang reality ay iba. Tuwing umaga gumigising si Roberto na parang hindi siya natulog kahit 8 o minsan 10 oras siya sa kama. Ang kanyang katawan ay mabigat, ang kanyang isip ay malabo. Kailangan niya ng 3 hanggang 4 na tasa ng kape bago siya maging functional sa trabaho. At kahit ganoon by afternoon ay drained na siya ulit. Ang kanyang performance sa trabaho ay unti-unting bumababa. Ang kanyang relationships ay affected dahil palagi siyang irritable at walang energy para sa meaningful na interactions. At ang kanyang finances, kahit steady ang income, ay hindi umuunlad dahil wala siyang mental clarity para mag-make ng good financial decisions at wala siyang energy para mag-pursue ng additional opportunities. Nagpunta si Roberto sa doctor thinking na may medical condition siya. Pero after multiple tests, lahat ay normal. Sinuggest ng doktor na baka stress o lifestyle factors ang problema. Isang araw nakausap ni Roberto ang isang office mate na nag-specialize sa wellness consulting. Nang malaman ng office mate ang situation ni Roberto, may kakaibang tanong ito. Paano ang setup ng bedroom mo at specifically ang kama mo? Nagtaka si Roberto sa tanong pero sinagot niya. Ang kama niya ay nakaharap sa pinto ng bedroom. May salamin sa directly harap ng kama, may trabaho documents at laptop na madalas nasa bed. Ang ilalim ng kama ay puno ng storage boxes na hindi niya alam kung ano na ang laman. At ang headboard ay nakadikit sa wall na shared ng bathroom. Nagulat si Roberto nang ipinaliwanag ng office mate na almost all ng mga setup na yon ay problematic para sa quality sleep at overall well-being. May mga simple na adjustments na maaaring magdulot ng significant na pagbabago. Skeptical si Roberto pero dahil desperate na siya, sinunod niya ang suggestions. Sa loob ng isang weekend, nag-rearrange siya ng bedroom. Inilipat niya ang kama sa better position. Tinanggal niya ang salamin sa harap ng kama. Nilinis niya ang ilalim ng kama. Tinanggal niya ang work items sa bedroom at gumawa siya ng ilang iba pang adjustments. Ang nangyari ay hindi overnight miracle pero noticeable. Sa unang linggo, mas mabuti na ang kanyang tulog. Sa pangalawang linggo, gumigising siya na mas may energy. Sa first month, ang kanyang productivity ay significantly improved. At sa loob ng 3 buwan, ang kanyang overall quality of life ay transformed. Hindi magic ang nangyari ay science.
Ang environment ng iyong kama ay directly na nakakaapekto sa quality ng iyong sleep at ang quality ng iyong sleep ay nakakaapekto sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Ngayon ay ibabahagi ko ang siyam na problema sa kama na maaaring nagko-contribute sa iyong pagod at scarcity at ang mga solutions para sa bawat isa. Ang unang problema ay ang kama na nakaharap sa pinto ng bedroom na directly aligned sa doorway. Ito ay tinatawag sa traditional practices bilang coffin position at mayroong psychological na basis kung bakit ito ay problematic. Kapag ang iyong kama ay directly aligned sa pinto, ang iyong subconscious mind ay hindi fully nagre-relax habang natutulog dahil naka-expose ka sa primary point of entry ng room. Sa evolutionary terms, ang ating brain ay wired na maging alert sa potential threats at ang doorway ay symbolic at literal na entry point ng anything na maaaring pumasok sa iyong space. Ang effect ay kahit natutulog ka, ang iyong nervous system ay hindi fully na pumapasok sa deep restorative sleep states. Ang fight or flight mechanism ay subtly activated na nagre-result sa fragmented sleep at groggy na morning feeling. Ang solution ay i-reposition ang kama para hindi ito directly aligned sa pinto. Ang ideal ay makikita mo ang pinto mula sa kama ngunit hindi ka directly sa path nito. Kung hindi possible ang major repositioning dahil sa space constraints, maaari kang maglagay ng furniture piece sa pagitan ng kama at pinto para i-break ang direct line. Kahit isang small table o plant ay makakatulong. Ang ikalawang problema ay ang presence ng salamin na nakaharap sa kama. Ito ay isa sa mga pinaka-common na bedroom setup mistakes na may significant impact sa sleep quality. Mula sa psychological perspective, ang salamin sa harap ng kama ay nagke-create ng sense na may iba pang presence sa room dahil sa reflections. Sa gabi kapag madilim, ang subtle movements at reflections ay maaring mag-register sa iyong peripheral vision kahit nakapikit ka na creating subconscious unease. Mula sa practical perspective, ang mirror ay nagdodouble ng visual stimulation sa room at kapag nagigising ka sa gabi, ang pagkakita ng iyong reflection sa dim light ay maaaring mag-cause ng startle response na nag-i-interrupt ng sleep cycle. Bukod dito, may mga studies na nagsasabi na ang presence ng reflective surfaces sa bedroom ay correlated sa higher rates of sleep disturbances kahit na ang exact mechanism ay hindi fully understood. Ang solution ay alisin ang mga salamin na directly facing the bed. Kung hindi mo maaalis ang mirror dahil built-in ito o dahil sa space considerations, maaari mong takpan ito ng tela o screen tuwing gabi. Maraming tao ang gumagamit ng decorative cloth o curtain na nag-a-act bilang cover sa nighttime at decor piece sa daytime. Ang ikatlong problema ay ang clutter sa ilalim ng kama. Ito ay extremely common at extremely problematic. Ang espasyo sa ilalim ng kama ay madalas na nagiging dumping ground para sa mga bagay na hindi natin alam kung saan ilalagay. Ang psychological effect ng clutter sa ilalim ng kama ay nag-ooperate sa symbolic at practical levels. Symbolically, ang pagtulog literally on top of chaos at disorder ay sending message sa iyong subconscious na ang iyong rest ay built on unstable foundation. Practically, ang clutter ay nag-accumulate ng dust at maaring mag-affect ng air quality sa immediate sleeping area. Maraming sleep experts ang nagsasabi na ang space sa ilalim ng kama ay dapat na open at breathable para sa optimal na air circulation at para sa sense ng lightness at clarity sa sleeping environment. Ang solution ay clear out the space under your bed completely. Kung absolutely necessary ang storage sa ilalim ng kama, limitahan ito sa linens or other soft clean items na nakastore sa organized na containers. Iwasan ang paglalagay ng random items boxes na matagal nang hindi binubuksan o anything na associated sa clutter at disorganization. Ang pang-apat na problema ay ang work materials at electronics sa kama. Ito ang modern na epidemic na affecting millions of people. Ang kama na nagiging extension ng home office at entertainment center. Ang problema dito ay twofold. Una, ang presence ng work materials ay nag-iimpede sa psychological separation ng work at rest. Kapag ang laptop mo ay regular na nasa bed, ang iyong brain ay nag-associate ng bed sa work at struggle na mag-transition sa rest mode. Pangalawa, ang electronics, particularly those with screens, ay emitting blue light na nag-i-interfere sa natural production ng melatonin, ang hormone na responsible sa regulating sleep cycles. Ang scrolling ng phone sa bed before sleep ay literally na nagdi-disrupt ng iyong body's natural sleep signals. Ang studies ay consistent na showing na ang people na may electronics-free bedrooms ay having better sleep quality at reporting higher energy levels sa daytime. Ang solution ay strict na separation. Walang laptop, walang work documents at ideally walang phone sa kama. Kung kailangan ng phone para sa alarm, ilagay ito sa far side ng room na hindi within arm's reach mula sa bed. At implement ang screen-free zone ng at least 30 minutes before intended sleep time. Ang ikalimang problema ay ang poor condition ng bedding.
Ang mattress, pillows at linens na lumang worn out o hindi comfortable ay directly na nakakaapekto sa sleep quality. Ang average na mattress ay may lifespan ng 7 to 10 years. Pagkatapos nito, ang support at comfort levels ay significantly degraded. Ang pagtulog sa mattress na hindi na properly supporting ang iyong body ay leading sa poor sleep, posture, muscle tension at less restorative sleep. Ang pillows ay should be replaced even more frequently every 1 to 2 years. Ang lumang pillow ay nag-a-accumulate ng dust mites at allergens at losing its ability na properly support ang neck at head. Ang linens na hindi regularly washed ay also problematic. Ang buildup ng sweat, dead skin cells at other organic matter ay creating environment na hindi conducive sa restful sleep. Ang solution ay assess the age and condition ng iyong mattress at pillows. Kung overdue na sila for replacement, make it a priority. Consider this as investment sa iyong health at productivity, hindi as expense. Ang better sleep ay leading sa better work performance na maaaring more than offset the cost ng better bedding. Para sa linens, establish regular washing schedule na at least once a week para sa bedsheets at pillowcases. At ensure na ang lahat ng bedding materials ay breathable at appropriate para sa climate. Ang ika-6 na problema ay ang kama na nakadikit sa pader na shared ng bathroom o kitchen. Ito ay subtle pero significant na issue. Ang mga pipes sa loob ng walls na shared ng bathroom or kitchen ay creating subtle vibrations at sounds na maaaring hindi consciously mo naririnig pero registered ng iyong subconscious. Ang flow ng water, ang flushing ng toilet, at ang operation ng kitchen appliances ay all creating sonic disturbances na maaaring interfering sa deep sleep states. Bukod sa sound, ang idea ng resting sa kabila ng toilet o cooking area ay having symbolic implications ng resting adjacent to waste at intense activity na not conducive sa peaceful sleep energy. Ang solution ay kung possible i-reposition ang kama para hindi nakadikit sa shared walls ng bathroom o kitchen. Kung hindi possible dahil sa space limitations, maglagay ng buffer such as bookshelf o thick headboard na maaaring absorb some ng sound at vibration. At ensure na ang wall mismo ay properly insulated. Ang ika-7 problema ay ang headboard issues o ang kawalan nito. Ang solid na headboard ay providing psychological sense ng protection at support habang natutulog. Ito ay acting bilang symbolic barrier sa pagitan ng iyong head at ng wall o kung ano man ang nasa kabila nito. Ang kama na walang headboard o may headboard na may gaps, bars, or openings ay not providing this sense ng solid support. Ang iyong subconscious ay sensing vulnerability sa head area na affecting relaxation at depth of sleep. Bukod sa psychological aspects, ang solid headboard ay may practical benefits. Ito ay preventing ng pillows na mahulog at providing insulation sa pagitan ng iyong sleeping area at ng cold wall. Ang solution ay kung walang headboard ang iyong kama, consider adding one. Kung budget ay concern, maaaring DIY options using solid board covered in fabric. Ang importante ay ang headboard should be solid without gaps at securely attached sa bed o wall. Ang ika-8 problema ay ang sobrang bright o sobrang dark na bedroom. Ang lighting conditions ng bedroom ay having major impact sa sleep quality at circadian rhythm. Ang bedroom na sobrang bright, lalo na mula sa external light sources tulad ng streetlights o signages, ay interfering sa melatonin production. Ang ating body ay designed na produce melatonin sa darkness, at kahit small amounts of light ay significantly reducing this production. Sa kabilang banda, ang bedroom na sobrang dark during daytime ay maaaring contributing sa disrupted circadian rhythm. Ang exposure sa natural light in the morning ay important signal sa body na it's time to wake up at be alert. Ang solution ay create conditions for complete darkness during sleep time through blackout curtains o blinds. At ensure na mayroong way na natural light can enter the room during morning hours para sa healthy wake-up cycle. Ang combination of dark nights at bright mornings ay optimal para sa circadian health. Ang ika-9 na problema ay ang negative associations at emotional clutter sa bedroom. Ito ang less tangible pero equally importante na aspect. Ang bedroom na associated sa arguments, conflict o negative experiences ay carrying emotional weight na affecting sleep quality. Kung regular na nangyayari ang fights or stressful conversations sa bedroom, ang iyong brain ay building associations sa space na ito na making it difficult to relax. Ang presence ng items na connected sa painful memories o toxic relationships ay also contributing sa negative emotional atmosphere. Ang solution ay be intentional about the emotional climate ng iyong bedroom. Establish rule na ang major arguments at stressful discussions ay not happening sa bedroom. Remove items na triggering negative memories o emotions. At create positive associations through pleasant experiences at deliberate cultivation ng peaceful atmosphere. Ngayong na-discuss na natin ang 9 na problema at solutions, magbibigay ako ng step-by-step na action plan na maaari mong gawin ngayon. Ang step 1 ay ang assessment. Maglakad ka sa iyong bedroom at honestly i-evaluate ang current state gamit ang 9 na criteria na na-discuss natin.
Aling mga problema ang present sa iyong space? Gumawa ng listahan. Ang step 2 ay ang prioritization. Based sa iyong listahan, identify ang top 3 issues na most likely na affecting iyong sleep at energy. Ang mga ito ang iyong immediate priorities. Ang step 3 ay ang quick fixes. May mga problems na maaaring i-fix immediately nang walang cost o effort. Tulad ng pag-clear ng ilalim ng kama, pagtanggal ng electronics at pag-cover ng mirror. Gawin mo ang mga ito ngayon mismo. Ang step 4 ay ang planned fixes. Ang iba pang problems ay maaaring requiring time budget o external help. Create a realistic plan at timeline para sa mga ito. Halimbawa, kung kailangan ng bagong mattress, start saving or research financing options. Ang step 5 ay ang implementation. Execute your plan. Huwag na huwag mong ipagpaliban pa. Ang quality ng iyong sleep ay affecting lahat ng aspeto ng iyong buhay at bawat gabi ng poor sleep ay compounding ang negative effects. Ang step 6 ay ang observation. After implementing changes, observe the effects. Karamihan ng tao ay noticing improvements within 1 to 2 weeks. I-track ang iyong energy levels, sleep quality, at overall well-being. Ang step 7 ay ang fine-tuning. Based sa iyong observations, gumawa ng additional adjustments kung necessary. Ang optimal bedroom setup ay individual at maaaring kailangan ng experimentation para ma-discover kung ano ang best para sa iyo specifically. Si Roberto na binanggit ko sa simula ay ngayon living proof ng power ng bedroom optimization. Ang kanyang energy levels ay sustained throughout the day. Ang kanyang work performance ay improved. Ang kanyang relationships ay healthier dahil may energy na siya para sa meaningful interactions. At ang kanyang financial situation ay improving dahil may mental clarity na siya para sa good decisions at may energy para mag-pursue ng opportunities. Hindi magic ang nangyari. Science at intentionality ang nangyari. At available din ito sa iyo kung willing kang gumawa ng necessary changes. Ang kama mo ay hindi lang sleeping place. Ito ay charging station ng iyong body at mind. Kung properly set up, ito ay providing deep restorative rest na enabling you to show up fully sa iyong waking life. Kung poorly set up, ito ay draining you nightly at making everything harder than it needs to be. Ang good news ay you have control over this. Hindi mo kailangan ng expensive renovations o major lifestyle changes. Ang mga simple na adjustments na na-discuss natin ay within reach ng karamihan ng tao at maaaring implemented starting today. Kung ang video na ito ng Inner Mind Espanyol ay nagbigay sa iyo ng valuable insights at practical na actionable information, hinihiling ko na i-like mo ito at i-share sa mga friends at family na maaaring struggling din sa energy levels at sleep quality. Mag-subscribe sa channel at i-activate ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na videos tungkol sa environmental optimization at holistic well-being. Isulat mo sa mga komento kung ilan sa siyam na problems ang present sa iyong current bedroom setup at kung aling fixes ang iyong i-implement first. Gusto kong marinig ang iyong plans at eventually ang iyong results. Salamat sa pagbibigay ng iyong precious time sa Inner Mind Espanyol ngayong araw. Nawa ang iyong kama ay maging sanctuary ng true rest at ang iyong mornings ay maging start ng energized, abundant days. Magkita tayo sa susunod na video.